Pwede bang bawiin ang waiver? Alamin ang iyong karapatan sa pag-aapela. Nakapirma ka na ba ng dokumento dahil sa takot, pagod o matinding problema? Paano kung ikaw ay nahatulan sa korte at dahil sa emosyon ay sumuko ka na lamang at isinuko ang iyong karapatang umapela? Pero kalaunan ay napagtanto mong mali pala ang naging desisyon mo. Ito mismo ang nangyari sa totoong kaso na Lanestosa y Santa Maria. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang aral sa batas na dapat malaman ng bawat Pilipino. Kapag kusa mong isinuko ang iyong karapatang umapela at nagsimula ka ng magsilbi ng sentensya, maaaring huli na para bawin ito. Sa kasong ito, sina Fausta Lanestosa at Bernabe Lames ay nahatulan dahil sa kasong resistance to authority o paglaban sa otoridad. Matapos ang hatol ng korte, kusa silang pumirma ng waiver na nagsasabing hindi na sila apela sa desisyon. Humiling pa sila na agad silang ilipat sa Bilibid Prison. Tinanong pa sila ng hukom ng personal kung naiintindihan nila ang kanilang ginagawa. Kinumpirma nila ito sa korte. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nagbago ang kanilang isip. Sinabi nila na napirmahan nila ang waiver dahil sa desperasyon, kakulangan ng pag-unawa at problema sa pamilya. Isa pa sa kanila ay nag-aalala dahil may maliit siyang anak na may iwan. Hiniling nila sa korte na bawiin ang waiver at payagan silang mag-apela. Pero tinanggihan ito ng korte. Bakit? Ayon sa korte, nang kusa nilang isinuko ang kanilang karapatang umapela at nagsimula silang magsilbi ng sentensya, naging pinal na ang hatol. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan o jurisdiksyon ang korte para muling buksan ang kaso. Binigyang diin ng korte ang tinatawag na finality of judgment. Ang ibig sabihin nito, darating ang punto na kailangang matapos na ang isang kaso at maging pinal ang desisyon. Kung hindi, walang katapusang mabubuksan muli ang mga kaso at walang magiging permanenteng desisyon ang hukuman. Ngayon, ano ang mahalagang aral para sa ordinaryong mamamayan? Una, huwag basta-basta pumipirma ng legal na dokumento kung hindi mo ito lubos na naintindihan. Maraming tao ang pumipirma dahil sa takot, pressure, hiya o maling pangako. Ngunit tandaan, kapag nakapirma ka na, maaaring magkaroon ito ng mabigat na legal na epekto. Kung may pinapapirma sa iyo na waiver, affidavit, confession o anumang dokumento, magtanong muna. Karapatan mong maintindihan ang iyong pinipirmahan. Ikalawa, napakahalaga ng karapatang umapela. Ang appeal o pag-apela ay pagkakataon para hilingin sa mas mataas na hukuman na suriin muli ang desisyon ng mababang korte. Minsan may pagkakamali sa paglilitis. Minsan may ebidensyang hindi na ipaliwanag ng maayos. Minsan maaari ring mas mabigat kaysa nararapat ang parusa. Kaya napakahalagang pag-isipang mabuti bago isuko ang karapatang ito. Ikatlo, kapag naging pinal na ang desisyon, napakahirap na itong baguhin. Sa kasong ito, sinubukan nilang bawiin ang waiver matapos nilang tanggapin ang sentensya at magsimulang magsilbi nito. Para sa korte, ipinakita ng kanilang kilos na tinanggap na nila ang hatol. Dahil dito, nawalan na ng kapangyarihan ang korte upang muling buksan ang kanilang kaso. Ika-apat, ang padalos-dalos na desisyon dahil sa emosyon ay maaaring magdulot ng permanenteng epekto. Takot, lungkot, problema sa pamilya, o kahirapan sa pera, lahat ng ito ay maaaring magtulak sa tao na gumawa ng maling desisyon. Pero sa usaping legal, hindi dapat emosyon ang pairalin. Laging humingi muna ng tamang legal na payo. Ngayon, ano ang dapat gawin kung mapunta ka sa ganitong sitwasyon? Kung ikaw ay nahatulan sa korte. Una, manatiling kalmado. Huwag agad gumawa ng desisyon dahil lamang sa takot o galit. Ikalawa, humingi ng kopya ng desisyon. Karapatan mong malaman ang basihan ng hatol laban sa iyo. Ikatlo, kumonsulta agad sa abogado. Kung wala kang kakayahang kumuha ng pribadong abogado, maaari kang lumapit sa Public Attorney's Office OA. Ika-apat, alamin ang tamang panahon ng pag-apela. May limitadong panahon lamang para mag-file ng appeal. Kapag lumampas dito, maaaring maging pinal na ang desisyon. Ikalima, huwag pipirma ng waiver kung hindi mo lubos na nauunawaan ang epekto nito. At ika-anim, kung ikaw ay napilit, nalito, o hindi nakaunawa ng maayos, sabihin agad ito sa korte. Itinuturing ng hukuman kung ang isang waiver ay tunay na kusang loob at may sapat na pag-unawa. Itinuturo ng kasong ito na mahalaga ang ating mga karapatan, ngunit maaari rin natin itong mawala kung pababayaan natin. Pinoprotektahan tayo ng batas, pero nirerespeto rin ng batas ang mga desisyong kusa nating ginagawa. Kaya mahalagang maging maingat, mapanuri, at may sapat na kaalaman ang bawat mamamayan. Dahil minsan, isang pirma lamang ang maaaring magbago ng takbo ng buong buhay ng isang tao. At kapag naging pinal na ang desisyon, maaaring wala ng paraan para ito ay maibalik. Tandaan,
Ang kaalaman sa iyong karapatan ay unang hakbang para maprotektahan ang iyong kalayaan. Maraming salamat.